Welcome back to my channel, Romeo Boulder. Ito po ang report, no? PBBM launches Oplan kontra Baha to cut Metro Manila flooding by 60%. Po. Nasa kanyang likuran, ano po, ang ating Pangulo. Andito po yung MMDA chairman. Andito po si San Juan City Mayor Zamora. Ang negosyanteng si Manny Pangilinan. At doon din po sa kanyang likuran si Ramon Ang. Mga negosyante po ito na in-invite ng Pangulo upang magtulong-tulong gobyerno, national government, local government at saka mga business sector na ng ating lipunan, ano? Tulong-tulong upang mabawasan ang pagbabaha sa Metro Manila. Ito po ang layunin, no? Sa gitna ng hamon ng pagbaha na nagpapahirap sa milyong-milyong pamilya sa Metro Manila, ang paglulunsad ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Oplan kontra Baha ay hindi lamang plano kung ito'y konkreto at mapagpakay na solusyon na nagpapahayag ng tunay na pag-alalas sa kapakanan ng bawat Pilipino sa layuning bawasan ng 60% ang pagbaha sa ating kabisera. Ipinapakita ng administrasyong ito ang determinasyon na harapin ang mga problema ng klima at urbanisasyon ng hindi nangangako lamang kundi gumawa ng tunay na pagbabago sa mas malakas na infrastruktura, mas epektibong pagpapatuyo at mas maayos na koordinasyon sa lahat ng antas ng pamahalaan, ano? Pakinggan po natin ang mga sinasabi ng ating Pangulo tungkol po dito sa kanyang Oplan kontra Baha. Our name for it is the Greater Metro Manila Waterways Cleaning and Cleaning Operation. Oplan kontra Baha ang tawag namin dito. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation, masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpul-kumpul para hindi na nga makataan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng estero, lahat ng spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig, isang-isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas. Andito rin po pala si Ben Season. Hindi ito maaaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy natin gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin every year. Ito po mga bagay na ito, hindi nakikita ng mga kritiko ni napakalalim pa, 10 meters pa yung huhukayin. PBBM, no? Sa atin, Marami pong nagsasabi 10 meters ang kailangan natin hukayin. Na 20 meters. I'm sorry, 10 feet. 3 meters. walang ginagawa ang ating 3 meters, Pangulo. 10 feet. Hindi nagtatrabaho. Pero kabaliktaran po lahat. Wala siyang ginagawa, kundi trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho. Ito na naman po ngayon. Hanggang July of next year, ng mga 9 months ito, hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang isa pang nakita natin problema nakita po ay ninyo? ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin, maraming pumping station ay hindi pa gumana kahit minsan. Ay, Hindi yung kahit nasa minsan. Tondo po yan, yung kanyang binabanggit. Yung pumping station mismo, sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig.
at yung imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema. Andun sa kanyang likuran si Ramon Ang na unang-unang sumusuporta sa mga proyekto ni BBBM, ano? Magkasanib pwersa po yan, dalawang yan, si Ramon Ang at saka si Manny Pangilinan. Kaya po ako natutuwa sa mga ganitong tagpo dahil nga sinisuportahan nila ang ating Pangulo. Pero yung mga kritiko, ang sinasabi nila, walang ginagawa si PBBM. Ano? Ano ito? 'Di ba? Oh. Wala ba ito? Hindi ba ito trabaho? Ha? Hindi nga namamahinga ang ating Pangulo eh. Nung nakalipas, doon sa Cebu dahil nga binaha, maraming nasawi dahil sa bagyong Tino. Ha? Ngayon na naman, yung humagupit sa atin ang bagyong si Uwan. Pasalamat tayo dahil hindi gaanong sinalanta ang ating bansa dahil nga sa bundok ng Sierra Madre, malaki ang papel nito upang humina ang bagyo. Ano? Ito na naman po tayo. Pagkatapos nun, ito siya ngayon. Ha? Nag-launch siya ng Oplan kontra baha para maputol ng 60%, mabawasan ng na 60% ang pagbabaha dito sa Metro Manila dahil nga grabe na po ang pagbabaha dito. Dahil sa mga flood control anomaly at mga ghost project, lalo pong lumaki. Naging worse ang baha. Patuloy po tayo. Yung mga pumping station na nilagay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin. Ngunit malaking bahagi na sa solusyon ito na pagtinis ng basura at paghukay ng ating mga paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Itong project na ito, itong Oplan na ito, nakita niyo nandito kasama natin yung mga ibang Metro Manila Mayor at ang mga iba't ibang Metro Manila leadership upang magsama-sama. Kasama po nandito po si MVP na sinama natin. Ito, kaya lagi natin sinasabi, talagang kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, ay silang dalawa. Ito ang suporta ng mga private sector, mga businessmen sa pamumuno sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, ano? Kaya po nakakatuwa na tingnan ang mga ganitong tagpo. Ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin ng trabaho. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. At alam naman natin, ang mga local government executives nung nakita nila na may project na ganito ay pumayag naman agad dahil siyempre ayaw nila ng baha sa kanila. So malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Kaya it will have hindi ka. Alam niyo po mga kababayan, hindi po ito basta-basta proyekto. Ito'y patunay na ang bagong Pilipinas ay tungkol sa pagtulong sa mga nasalanta, sa mga nanay na nag-aalala, sa mga anak, sa mga manggagawang nawalan ng hanap buhay, sa tuwing umuulan, at sa buong bayan na karapat-dapat sa isang lungsod na hindi natatakot sa ulan. Mga kapatid, suportahan natin ang Oplan na ito hindi lamang sa salita kundi sa aksyon, ano? Sa pagiging disiplinadong mamamayan, sa pagtutulungan, sa pagpapanatili ng mga ilog at estero at sa patuloy na pananampalataya sa isang pangulo na sa bawat hakbang ay nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim. Patuloy po tayo. Kaya ng kahit na national government lamang, hindi kaya ng LGU lamang, hindi kaya ng private sector, ng mga negosyante, hindi nila kaya na sila lang. Kailangan magtulungan. At ito, kailangan po talaga ng tulungan dyan. Bilisan natin, sana naman ay mababawasan ang estimate ng ating mga scientifico, ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Ngunit ito ay hindi lamang dito sa Maynila. Ito ay kung bagay
Hindi mo na masasabi yung pilot project. Kung maalala ninyo, merong ginawang study ng tawag NOAA. Ang NOAA study was to study the flood control or the flood situation, Tama po yan. especially around Metro Manila. Ngunit all over the Philippines na rin. Kaya on the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan. Ito po ang maganda dahil ito po ay ginawang entire the Philippines, ano? Hindi lang po dito sa Metro Manila ang konsentrasyon ng uplan kontrabaha, kundi buong Pilipinas, ano? Ah, para sa mga kritiko na nagsasabing walang ginagawa ang Pangulo, ay nagkakamali po kayo. Kayo lang po ang nagsasabi niyan dahil nga hindi nyo matanggap, hindi nyo matanggap ang pagiging presidente ni PBBM, ano? Eh wala na tayong magagawa kung hanggang diyan lang kayo mag-isip. Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha. So that is what that is what this signifies now. It's the beginning of a very wide-ranging program to at least partially solve the problem of flooding, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. Kaya this is going to be a simple solution, but it will take a lot of work. And mabuti na lang ay marami tayong mga willing na tumutulong. Again, from the national government, of course, we are administering it, we are organizing it. But again, we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector who have volunteered their capacity and their equipment. We have discovered that kung makita ninyo yung mga equipment na ito, medyo bago-bago pa. Ang nandiyan yan since when? 2008? Probably about almost 7 years ago. 7 years ago, nakatenga lang dun sa warehouse nila ng DPWs at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya nailabas na natin lahat. Tama po. Kailangan pong ilabas na yan, gamitin. Again, the private sector at marami naman silang equipment, and of course with the approval and the cooperation of our LGUs. So hopefully we'll just keep doing this. This is not an instant solution. Kung tutusin natin sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang flooding problem hindi maaayos dahil meron tayong ginawang isang bagay. We will have to do many things. We have to do the siltation. We have to do the changes in the location of the pumping stations. We have to in the long term. We have to go upstream and look at the watersheds and see what we can do there. Either develop the watersheds or already put impounding. We'll have to. Okay mga kababayan, salamat po. Mabuhay ang uplan kontra baha, mabuhay ang Metro Manila na lalaya sa pagkakabaha at mabuhay ang Pilipinas na handang harapin ang anumang unos. Mabuti na lang mayroon pong ganitong mga programa upang mabawasan ang pagbaha ng 60% dito sa National Capital Region. Marami pong salamat sa inyong pagtunghay sa aking vlog. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, and share. Please lang po. Marami pong salamat at mabuhay po kayong lahat.